Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Kung ang cravings mo nga ay ulam na may gata, ay this video is for you. Hi mga che, welcome back to my vlog. Pagkatapos ko nga pala magkape nung mga umagang yan, nagsayang na nga pala ako. Tapos inantay ko lang din kumulo at maluto bago nga ako tumingin ng may ulam. O diba, ka-perfect na rin nasi ko for today's video. Pwede na yung panlaban. Bali na maluto nga yung kanin, pumunta na nga pala ako sa may bilihan ng mga ulam. At ito nga mga tulingan na to, yung dinatnan ko. Pagkadating ko nga, agad ko na nga to nilagyan ng tubig. Baka kasi makasurvive pa sila. Charis. Hindi ko nga alam kung paano nga tanggalin yung buntot niyan. Kaya nag-request nga ako ay ating nagtitinda na tanggalin na yung bituka at yung buntot. At dahil nga nalinis na nga to ni ate, ang ginawa ko na lang, pinakabanlawang ko na lang. Tapos ayan, binigyan ko ng hiwa at binudburan ng asin. Ergo mga che, nung isang araw ko pa nga talaga ito kinikrave. Ay, for today's video, pagbigyan ko muna si self. Painit na nga pala ako ng kawali at naglagay ng mantika. At nung kumukulo na, nilagay ko na nga isa-isa itong mga tulingan. Bali, piprituhin ko nga pala to ng very light. Tapos, nung luto na nga yung kabilang side, binaligtad ko na. At syempre, habang nakasalang yung first batch ng mga piniprito natin, nag-prepare na din ako ng mga gagamitin ko nga sa pagluluto. Naghiwa lang ako ng madaming luya, sibuyas, tsaka bawang. And then, inugasan ko na din yung siling haba. At gagamit tayo dito ng gata, syempre. O, kayo nang bahalang manghula kung magkano yung presyo ng gata na to. Charis. Bali na maluto na nga itong first batch, hinango ko na din. Pagkahango, sinalang ko na nga ito second batch. O siya, at dahil nga dumaan tong video ko sa newsfeed mo, pakicomment mo naman kung tagasan ka at kung anong oras mo nga to napanood para malaman ko kung saan na nga ako napadpad. At syempre, huwag niyong kalimutang i-share tong video para naman magka-idea din yung ibang walang ulam kung anong pwede nilang lutuin ngayon. So syempre, nung maluto nga yung second batch, hinango ko na din at baka masunog pa. Nilinisan ko nga na mabilisan itong kawali dahil dito rin tayo magluluto. Dito nga naglagay na nga ako ng luya. Medyo marami nga itong luya nilagay ko kasi favorite ko talaga sa mga gantong ginataan maraming luya. Naglagay na nga din pala ako ng bawang, sibuyas. At pagkatapos nga nun sinalansan ko na nga yung mga pinrito ko kanina na tulingan. At pagkatapos nga nun, sunod ko na nilagay yung mga natitira pa sangkap. Maglalagay nga din pala tayo dito ng paminta. Optional lang naman to, pwedeng hindi, pwedeng oo. Pero ako, mas feel ko na meron nga siyang paminta. May lasa na din naman yung mga pinrito kong tulingan kanina, kaya konting asin na lang yung nilagay ko. At pagkatapos nga nun, naglagay na nga din ako ng suka. Nilagay ko na nga din pala itong mga siling green. At dahil nga puro yung nilagay ko suka kanina at pakukuluan naman natin to, nagdagdag pa nga ako dito ng 1 tasa ng tubig. Tinakpan ko nga lang pala to tapos nung kumukulo na hinanaan ko nga yung apoy. Pakukuluan pa nga natin to ng mga ilang minuto hanggang mapaksiw siya. Nung medyo mag-evaporate na nga yung sabaw, nilagay ko na nga pala yung gata. Pagkalagay nga nung gata, hahayaan lang natin ulit siyang kumulo ng kumulo dyan. At habang nga nagluluto ako ngayon, pakicomment nyo naman kung ano yung ulam nyo ngayong araw at baka yan na yung susunod kong lutuin. Anyway, tinimplahan ko na nga pala tong aking ginataang tulingan. Nung okay na, pinatay ko na nga din pala tong kalan para makapagsandok at kumain na.